po magsimula ang part 2 po ng lesson 5. Itatama lang po natin yung mali pong translation po sa part 1 po. Ito po is yung Kino Tomodachi wa Shushin e Kairimashita. So, ang nailagay ko pong translation is bukas, ang kaibigan ay uuwi sa probinsya. Hindi po yun yung tama kasi ang Kino po is kahapon po. So, ang tama po ay kahapon, ang kaibigan ay umuwi sa probinsya. Maraming salamat po. Ang next pattern po natin ay doer wa, person to, directional verb. Okay po? Doer wa, person to. Pwede po siyang may issue ni, pwede po siyang wala. Directional verb. Okay po? So ngayon, magkakaroon po tayo ng pangalawang person po dito. Person to, ibig sabihin, yan po yung kasama ninyong pumunta sa isang lugar. Kung sino po yung kasama ninyo, ang ilalagay po ninyo ay particle to. Okay po? Kung sino po yung kasama ninyo, ang ilalagay po ninyo ay particle to. Okay po? Ngayon, meron po tayong unang example. Watashi wa jensang to gakkou e ikimasu. Watashi wa jensang to gakkou e ikimasu. Watashi wa jensang to gakkou e ikimasu. Okay po? Ngayon, meron tayong place dito na gakkou, kaya particle e. Ngayon, meron tayong person dito na si Jen. Okay po? Si Jen po, nilagyan ko po siya ng particle to kasi siya po yung kasama ko na pupunta sa school. Okay po? Tandaan po ninyo kung sino po yung kasama po ninyong pupunta, ang ilalagay po ninyo ay particle to. So, watashi wa jensang to gakkou e ikimasu, ang ibig sabihin po nito ay ako ay pupunta sa school kasama si Jen. Ako ay pupunta sa school kasama si Jen. Okay po, tandaan po ninyo. Kung sino po ang kasama ninyo pupunta sa isang lugar, ang ilalagay po ninyo ay particle to. Okay po. Next po, watashi wa tomodachi to nihon e ikimashita. Watashi wa tomodachi to nihon e ikimashita. So, watashi wa tomodachi to nihon e ikimashita. Ang verb na ginamit ko ay ikimashita po. Directional verb. Ibig sabihin na ikimashita is pupunta. Ikimashita, naka-past tense po siya. Ang place na pupuntahan ko po, yan po is Nihon. Nihon po or Japan. Ngayon, sino po ang kasama ko? Ang kasama ko po ay tomodachi. Kasama ko po sila, kaya naglagay po ako ng particle to. So, watashi wa tomodachi to nihon e ikimashita. Ang ibig sabihin po nito ay ako ay pumunta sa Japan kasama ang kaibigan. Okay po? Ako ay pumunta sa Japan kasama ang kaibigan. Kasama ang kaibigan, kaya po particle to. Next po, koibito to uchi e kairimasu. Koibito to uchi e kairimasu. Ngayon, isang problema, wala pong particle wa. Kapag wala po ang doer po ninyo, automatic po ang ibig sabihin po nito ay, ang doer po ninyo ay watashi wa. Watashi wa. So, koibito to uchi e kairimasu. Naglagay po ako ng koibito to uchi e kairimasu. Ibig sabihin po, ang kasama ko po, kairimasu is uuwi sa bahay. Ang kasama ko pong uuwi sa bahay is yung aking lover po, boyfriend po, or girlfriend po. Maalin po dyan. Okay po? Koibito to uchi e kairimasu. Ang ibig sabihin po nito ay ako ay uuwi sa bahay kasama ang lover. Okay po? Ngayon, tandaan po ninyo, kahit
po sinong tao or pangalan ng tao ang ilagay po ninyo, okay lang po yan. Basta sila po yung kasama ninyo. Wag na wag nyo lang pong kakalimutan na kapag meron po kayong ibang pangalan ng tao, nilalagyan po siya ng sang. Okay po? Next po, hahato ga koe ikimasu. Hahato ga koe ikimasu. Okay po? Hahato ga koe ikimasu. Ngayon, meron po akong gakko dito na place po. Meron po ako ditong haha. Haha po, ibig sabihin po is nanay. So, hahato gakko ikimasu. Okay po, ang kasama ko po isang nanay. Ngayon, ano pong ibig sabihin nito? Pupunta sa school kasama ang nanay. Pupunta sa school kasama ang nanay. Okay po, ngayon, particle to po kasi yung hahapunin nyo. Ngayon, next po, watashi wa jansan to isshu ni Manila e ikimasu. Watashi wa jansan to isshu ni Manila e ikimasu. Watashi wa jansan to Manila e ikimasu. Ngayon, dito po, naglagay po ako ng issue ni. Ngayon, yung issue ni po dyan, pwede pong wala, pwede pong meron. Kahit po alin dyan, okay lang po. Ngayon, sa Shin Nihongo po, wala po siyang issue ni dyan. Okay po? So, ngayon, watashi wa jansan to issue ni Manila e ikimasu. Ngayon, sino pong kasama ko? Ang kasama ko po is si Jan. Pupunta po sa Manila. So, ngayon, ang pagkakaiba lang po nitong sample na to sa lahat po is meron po itong issue ni. So, watashi wa jansan to issue ni Manila e ikimasu. Ang ibig sabihin po nito ay ako ay pupunta sa Manila kasama si Jan. Okay po? Ngayon, ang kailangan yung tandaan po sa pattern pong nito ay kailangan po ninyo na pag meron kayong kasama, ang ilalagay po ninyo ay particle to. Kung sino man po ang kasama po ninyo, yan po ay particle to. Okay po? Ngayon, may pagkakataon po na wala po kayong kasama. Okay po? Kapag wala po kayong kasama, yan po is yung tinatawag po nilang hitori de. Halimbawa po, okay po, kayo lang pong mag-isa. Pwede nyo pong sabihin dito na watashi wa hitori de toire e ikimashita. Watashi wa hitori de toire e ikimashita. Ang ibig sabihin po ng watashi wa hitori de toire e ikimashita is ako ay pumunta sa toilet ng mag-isa. Hitori de, ibig sabihin po niyan is walang kasama. Kaya wala po siyang nilalagay na particle to. Ang next pattern po natin is darito, directional verb ka. Darito, directional verb ka. Sa pattern pong to, tinuturo po dito ang pagtatanong po para kung sino po yung kasama po nung kausap po ninyo. Okay po, sa pattern pong to, itatanong po ninyo sa kausap po ninyo kung sino po yung kasama niya. Okay po, at ang pananong pong yan is yan po yung darito. Okay po, ngayon, meron po tayong unang example. Darito, eki e ikimasu ka. Darito, eki e ikimasu ka. Darito, eki e ikimasu ka. Okay po? Ngayon, meron po tayong pananong dyan na darito. Okay po? Darito, ibig sabihin po niya, sino ang kasama? Po, si eki, kasi ang eki po ay place, ikimasu po. Yan po yung directional verb po natin. So, darito, eki e ikimasu ka. Ang ibig sabihin po niya is sino ang kasamang pupunta sa train station?
Sino ang kasamang pupunta sa train station? Okay po. Ngayon, nagkaroon po ng pananong na dare. Okay po. Dare to, ibig sabihin po kapag dare, automatic po dapat ang sagot po ninyo ay tao, person po. Okay po. Ngayon, tingnan nyo po yung sagot ko. Ang sagot po is Tomodachi kasi sinagot nyo lang po yung dare. Ngayon, yung particle to, hindi mawawala yan kasi nga, siya po yung kasama ninyo. Diba sinabi ko po sa ikimas, kimas, kairimas, modorimas, kung sino po yung kasama ninyo, yan po is particle to. So, Tomodachi to, eki e ikimas. Tomodachi to, eki e ikimas. Tomodachi to, eki e ikimas. Ang ibig sabihin po nito ay pupunta sa train station kasama ang kaibigan. Pupunta sa train station kasama ang kaibigan. Okay po? Ngayon, pangalawang example po natin. Darito nihon e ikimasu ka? Darito nihon e ikimasu ka? Ngayon, meron na naman po tayong dare dito. Kaya lang, gagawin po natin is nihon e ikimasu na pupunta sa Japan ang ibig sabihin. Okay po? Darito nihon e ikimasu ka? Tinatanong po dyan. Ulitin ko, kapag may darito, ibig sabihin, tinatanong po dyan kung sino ang kasama po ninyong gawin yung verb or yung verb po ninyo na pupunta sa Japan. Darito nihon e ikimasu ka? Ang ibig sabihin po niyan is sino ang kasamang pupunta sa Japan? Ngayon, meron po tayo itong interrogative na dare. Siyempre, yung dare po, ang kailangan nyo lang pong gawin is i-shoot po or palitan lang po yung interrogative ng sagot po ninyo. Ngayon, ang sagot po na nakalagay po dyan is Kurasumeto to nihon e ikimasu. Kurasumeto to nihon e ikimasu. Ngayon, dare, sinagot ko po is kurasumeto or classmate po. Ngayon, particle to kasi siya po yung kasama. So, kurasumeto to nihon e ikimasu. Ang ibig sabihin po nito is pupunta sa Japan kasama ang classmate. Pupunta sa Japan kasama ang classmate. Okay po? Ngayon, next example po, kino. Darito depato e ikimashita ka? Kino. Darito depato e ikimashita ka? Ngayon, meron na naman po yung interrogative na darito. Okay po? Ibig sabihin, tinatanong ko sino po ang kasama. Kino. Darito depato e ikimashita ka? Ang ibig sabihin po nito ay so, kahapon, sino ang kasamang pumunta sa department store? Kahapon, sino ang kasamang pumunta sa department store? Ngayon, tingnan niyo po yung sagot niya. Kino, jansang to ikimashita. Kino, jansang to ikimashita. Ngayon, nawala na po yung depato. Okay lang po na nawala yan. Bakit po? Kasi, ang kailangan lang naman pong malaman po ng kausap po ninyo is sino ang kasama ninyo. Tingnan niyo po, ang mahalaga po dito is yung pagsagot po ninyo ng sino yung kasama kasi yun po yung gusto niyang malaman kasi alam na po niya kung saan kayo nagpunta. So, ang sagot po niya is Kino, jansang to ikimashita. Kino, jansang to ikimashita. Tingnan nyo po, jansang po ikimashita na ang ibig sabihin po is kahapon, pumunta, kasama si Jan. Kahapon, pumunta, kasama si Jan. Okay po, kahit hindi naman po kumpleto yan, o hindi na nyo na po mauulit yan, okay lang din po yan. Basta ang mahalaga po, nasagot po ninyo kung sino po ang, kung ano po yung tinanong po niya. At dapat po, syempre kapag may verb po, dapat may verb din po siya. Okay po, ngayon, na pangapat po na example, nakalagay, darito kairimashita ka? Darito
kairimashita ka. So, ang verb po natin is kairimashita. Meron tayong pananong na darito. Ang ibig sabihin po niyan is sino ang kasamang umuwi? Sino ang kasamang umuwi? Ngayon, ang sagot ni B, wala siyang kasama. Okay po? Wala pong kasama. Kapag wala pong kayong magkasama, ang ilalagay po ninyo is hitori de. Kasi wala nga po kayong kasama. At hindi na po kayo maglalagay ng particle to. Okay po? Tandaan po ninyo, kapag wala kayong kasama, ang ilalagay nyo pong sagot is hitori de. Then, yung verb, hitori de kairimashita. Wala ng particle to kasi yung particle to nilalagay po sa kasama. Wala nga po kayong kasama, kaya nga po, hitori de kairimashita. Na ang ibig sabihin po is, so ngayon, umuwi, mag-isa. Ngayon, ang kailangan niyo pong tandaan sa pattern na to is yung pagtatanong po sa kausap po ninyo kung sino po yung kasama po nila. Sa pong kailangan tandaan is kapag wala pong kasama, ang sagot niyo po is hitori de. Wala na pong particle to kasi wala nga po kayong kasama. So ang pananong po natin kung sino ang kasama ay dare to. Next pattern po natin is doer wa specific time, date, event, particle ni, directional verb. Doer wa specific time, date, event, particle ni, directional verb. Okay po. Ito pong specific time, date, event, particle ni, na pag-aralan na po natin siya nung lesson 4. Okay po. Na kung naalala po ninyo, hindi lang po siya directional verb, verb lang po ang nakalagay noon. Pero ngayon po, yan po is directional verb na. Okay po? Ngayon, para mas malinaw po, una example po natin. Watashi tachi wa shichigatsu youka ni Nihon e ikimasu. Watashi tachi wa shichigatsu youka ni Nihon e ikimasu. Ngayon, meron po tayong particle ni dito. Kasi, meron po tayong date po na nakalagay dito. Yan po is shichigatsu youka. Kaya, meron tayong particle ni. Okay po. Nagkakaroon po ng particle ni sa specific time, date, event kapag meron po kayong verb. Hindi lang po siya directional verb. Okay po. Sa lahat po ng verb yan, basta meron po specific time, date, event na gagawin nyo yung verb po ninyo, magkakaroon po kayo ng particle ni. Okay po? So, watashi tachi wa shichigatsu youka ni Nihon e ikimasu. Ang ibig sabihin po nito ay kami ay pupunta sa Japan ng July 8. Kami ay pupunta sa Japan ng July 8. Specific time, specific date po yan. Kaya meron po tayong particle ni. Ulitin ko po, particle ni po ang time po ninyo, date or event po ninyo kapag meron po kayong verb. Okay po? Ngayon, next example po. Kesa, rokujihang ni gakkou e kimashita. Kesa, rokujihang ni gakkou e kimashita. Kesa, rokujihang ni gakkou e kimashita. Okay po? Ngayon, meron po tayong specific time po dito, rokujihang. Ngayon, may verb po tayo. Kaya magkakaroon po tayo ng particle ni. Kesa, rokujihang ni gakkou e kimashita. Okay po? Ang ibig sabihin po nito is kaninang umaga, dumating sa school ng 6:30. Kaninang umaga, dumating sa school ng 6:30. May verb po kayo, kaya meron po kayong time, kaya nagkaroon po kayo ng particle ni. Next po, koibito to
Christmas ni Tokyo Disneyland e ikimasu. Koibito to Christmas ni Tokyo Disneyland e ikimasu. Okay po, ngayon, may verb po kayo na ikimasu po dyan. Ngayon, meron po tayong event na Christmas po dito. Okay po, specific event po yan. Sensei, bakit po naglalagay po ng particle ni sa event po? Okay po, kasi yung Christmas po, fix naman po siya. Ang Christmas po, every year po, yan po is December 25. Hindi lang po nilagay na December 25 kasi mas kilala po ang event po na Christmas. Kaya nilagyan po siya dito ng particle ni. So, koibito to Christmas ni Tokyo Disneyland e ikimasu. Ang ibig sabihin po is pupunta sa Tokyo Disneyland kasamang lover ng Pasko or sa Pasko. Okay po? So ngayon, ang kailangan nyo pong tandaan dito sa pattern na to is nagkakaroon po kayo ng specific time, date, event ng particle ni kapag meron po kayong verb po sa dulo. Okay po? Kahit po anong verb yan, directional verb man po or hindi. Ang next pattern po natin is interrogative, directional verb ka. Interrogative, directional verb ka. So, interrogative pong itong tinutukoy ko dito is yung para po sa specific time, date, saka po sa event na mayroon pong particle ni. Okay po? Ngayon, tingnan nyo po yung unang example. Kesa, nanji ni gakkou e kimashita ka? Kesa, nanji ni gakkou e kimashita ka? So, ngayon, meron po tayong interrogative dito na nanji ni. Okay po. Kesa nanji ni gakkou e kimashita ka? Madali pa siyang intindihin kasi alam po ninyo na ang tinatanong niya is nanji ni. Ibig sabihin na nanji is kung anong oras. Okay po. So, kesa nanji ni gakkou e kimashita ka, ang ibig sabihin po is so, kaninang umaga, anong oras dumating sa school? Kaninang umaga, anong oras dumating sa school? Ngayon, nanji ang tanong, matik po ang kailangan niyo pong sagot is may kinalaman po sa oras kasi nanji po ang tanong. Ngayon, ang sagot po ng kausap niya, kesa shichiji ni gakkou e kimashita. Kesa shichiji ni gakkou e kimashita. Kesa shichiji ni gakkou e kimashita, ang ibig sabihin po nito is so, kaninang umaga, dumating sa school ng 7. Kaninang umaga, dumating sa school ng 7. Okay po, ngayon, tingnan nyo po yung pangalawang example. Itsu, nihon e ikimasu ka? Itsu, nihon e ikimasu ka? Ngayon, tingnan nyo po, meron po tayong itsu po dyan. Itsu po, ibig sabihin po is kailan. Ang itsu po na tanong, malawak po yan. Pwede po siyang date, pwede po siyang other of time ang sagot ninyo, pwede po siyang specific event, pwede po siyang specific date. Okay po? Ngayon, itsu po yan. Kapag itsu po ang gagamitin yung tanong, wala po kayong ilalagay na particle ni. Okay po? Hindi po nagkakaroon ng particle ni po na itsu ni nihon e ikimasu ka. Hindi po ganun. Itsu lang po yan. Okay po? So, itsu nihon e ikimasu ka. Ang ibig sabihin po nito is kailan pupunta ng Japan? Kailan pupunta ng Japan? Ngayon, tingnan nyo po ang sagot. Shichigatsu ni ikimasu. Shichigatsu ni
ikimasu. Ngayon, ano po yung kakaiba po dito? Kasi nagkaroon po siya ng particle ni. Kahit sa tanong po niya, walang particle ni. Ngayon, sensei, bakit po nagkaroon ng particle ni? Kung maalala po ninyo, kakaturo ko lang po kanina, ang particle ni po, ginagamit po siya specific time, date, event. Kahit po ang tanong po niya is wala pong particle ni, kapag sumagot po kayo na meron pong specific time, event, or kaya naman po date, maglalagay pa rin po kayo ng particle ni. Ito po ang kaibahan ng sample 2 sa sample 1. Kasi ang sample 1 po, nanji ni. Specific po, nang gusto niyang malaman is yung pong time. Ito naman pong itsu is malawak po kasi yan. Kaya hindi po nilalagyan po yan ng particle ni. Ngayon, tingnan nyo po ang sagot niya, shichigatsu ni ikimasu. Nagkaroon ng particle ni kasi specific date po yan. Okay po? Wag na wag nyo pong kakalimutan yon. So, shichigatsu ni ikimasu, ang ibig sabihin po is pupunta sa July. Pupunta sa July. Ngayon, pangatlong example, itsu kairimasu ka? Itsu kairimasu ka? Itsu kairimasu ka? Meron na naman po tayong itsu. Itsu po is kailan? Kairimasu ka po is uuwi. So, itsu kairimasu ka, ang ibig sabihin po is so, kailan ka uuwi? Okay po, kailan ka uuwi? Ngayon, tingnan nyo po yung sagot niya. Ashita kairimasu. Ashita kairimasu. Okay po, ashita lang po ang nilagay niya dyan. Okay po. Ngayon, sensei, bakit wala naman pong particle ni? Wala pong particle ni yan kasi yung ashita po is adverb of time. Iba po siya sa shichigatsu ni kasi ang shichigatsu po is specific date. Ang ashita po, yan naman po is adverb of time. Di ba kagaya nung tinuro ko nung lesson form, kapag meron kayong adverb of time, wala kayong ilalagay na particle. So, ashita kairimasu, ang ibig sabihin po is bukas uuwi. Okay po. Ngayon, ang kailangan nyo pong tandaan sa pattern pong ito is yung pagsagot po sa itsu. Hindi porket yung tanong sa inyo sa itsu is walang particle ni, ang sagot po ninyo ay walang particle ni. Hindi po ganun yun. Okay po. Tandaan po ninyo, magkakaroon kayo ng specific time, date, event kapag meron po kayong verb. Okay po. Specific time, date, event, particle ni, then verb. Okay po. Kahit po ang tanong is itsu, kahit po ang tanong po niya is wala pong particle ni. Okay po? Hindi naman po porket ang tanong is itsu, kailangan na specific time, date, event. Hindi po ganon. Ang kailangan po ninyo is sumagot po kayo kung kailan po. Kung adverb of time po ang sagot ninyo, automatic po, wala po siyang particle. Okay, ang next pattern po natin is place kara, place made, directional verb. Place kara, place made, directional verb. Ngayon, ibig sabihin po nito, simula sa isang lugar hanggang sa isang lugar, pumunta po kayo. Okay po? Ngayon, ang kara at made po na napag-aralan nyo nung lesson 4 is may kinalaman po ito sa time kara at time made. Dito naman po is place kara, place made. Okay po? Ngayon, meron po tayong unang example. Watashi wa uchi kara eki made aruite ikimashita. Watashi wa uchi kara eki made aruite ikimashita. Okay po? Ngayon, meron tayong uchi kara at eki made. Alam niyo na naman ang ibig sabihin ng kara at made. Mula, saka po hanggang. So, watashi wa uchi kara eki made aruite ikimashita. Ang ibig sabihin po nito ay ako ay naglakad mula bahay hanggang train station. Ako ay naglakad mula bahay hanggang train station. Okay po? Mula, kara, hanggang made. Ganun po yan. Okay po? Next po. Tomodachi to Rio kara SM made basu de ikimashita. Tomodachi to Rio kara SM made basu de ikimashita. Meron tayong Rio kara saka po SM made. Rio, ang ibig sabihin po ng Rio, yan po is dorm. Okay po, dormitory. So, tomodachi to Rio kara SM made
basu de ikimashita. Ang ibig sabihin po nito ay nagbus kasama ang kaibigan mula dorm hanggang SM. Nagbus kasama ang kaibigan mula dorm hanggang SM. Okay po, mula dorm hanggang SM. SM, Made. Okay po, ngayon, ang kailangan nyo pong tanda dito sa pattern na to is baka pag nakita po kayo ng dalawang place, ang ilagay po ninyo, itinuro kung particle to na ang ibig sabihin is at. Hindi po. Hindi rin po porket meron kayong place dyan, magkakaroon kayo ng dalawang e. Kunwari is, uchi-e, eki-e. Hindi po ganun yan. Kapag meron kayong dalawang place, tapos meron kayong directional verb, ang ilalagay po ninyo is kara po, saka po ang made. Yan po ang kailangan po nyong tandaan sa pattern po ito. Ang next pattern po natin is subject wa itsu desu ka? Subject wa itsu desu ka? Ngayon, meron po tayong subject wa itsu desu ka. Ibig sabihin, tinatanong nyo po kung kailan mangyayari yung subject po ninyo. Okay po? Halimbawa, meron po tayong una example. Anata no tanjoubi wa itsu desu ka? Anata no tanjoubi wa itsu desu ka? Anata no tanjoubi, ang ibig sabihin po nito is kay birthday mo. Itsu is kailan. Ibig sabihin ng anata no tanjoubi wa itsu desu ka is kailan ang birthday mo or ang birthday mo ay kailan. Maalin po dyan. Ngayon, kung sakaling sasagutin nyo po siya, ganito lang po siya. So may itsu po kayo dyan. Itsu po, pag meron pong interrogative, yung sagot po is isushoot nyo lang po or papalitan nyo lang po. So, ganito po siya. Anata, gagawin nyo po siyang watashi no, particle no pa din po dyan, then tanjoubi. Tanjoubi. Wa, ngayon, kung kailan. Kailan po ba? Halimbawa po is so, halimbawa po, watashi no tanjoubi wa 12月1日desu. Okay po, 12月1日, ang ibig sabihin po niyan is December 1. Ngayon, sensei, bakit po walang particle ni? Okay po, kahit po in specific date, wala po kayong lalagay na particle ni dyan. Bakit po? Kasi, ang dulo po niyan ay des. Hindi naman po verb ang dulo po niyan eh. Magkakaroon lang po kayo ng particle ni kapag po verb po yung dulo. Ay, ang dulo po niyan is des. Dapat des po din ang dulo ninyo. So, watashi no tanjoubi wa 12月1日des. Ganun lang po yung kasimple sagutin. Okay po? Ngayon, pangalawa pong question, pati wa itsu desu ka? Pati wa itsu desu ka? Pati is party, itsu is kailan. So, pati wa itsu desu ka, ang ibig sabihin po nito is so, kailan ang party? So, kailan po ba ang party? Halimbawa, kailan ang party? Sasagutin po natin. Ngayon, syempre, yung party, kokopyahin lang po natin yan. Pati wa. Halimbawa, ang party po is May 1. Sa Nihongo po, ang May 1 po is so, pati wa 5月1日desu. Pati wa 5月1日desu. So, ngayon, sinagot nyo lang po siya ng party ay May 1 po. Walang particle ni kasi nga po, walang verb. Okay po? So, yung pattern pong yan, ang kailangan nyo pong tandaan dyan is hindi po siya nagkaka-particle ni kahit po is itsu. Kahit po meron kayong specific date, kung wala naman po kayong verb, hindi po yan magkakaroon ng particle ni. Okay po? So, tandaan po ninyo, kapag po magtatanong kayo kung kailan yung mangyayari yung subject ninyo, is subject wa itsu desu ka?
Okay, itong susunod po ay pinagsama-sama ko lang po lahat po ng pinag-aralan natin ng lesson 5. Ibig sabihin, meron po ritong person to, vehicle de, place e, specific time, date, event, particle, ni, saka po directional verb. Okay po, para malaman po ninyo kung gaano po kahaba yung pwede po ninyong magawa po na sentence. Ngayon, meron po tayong example po dito. So, watashi wa gakusei to, person to, hikoki de, vehicle de, 7月14日に specific time, date, or event. Then, nihon, place, e, then, ikimasu. Magagawa nyo na po yung sentence po na ganyan. Okay po? So, meron po tayong watashi wa gakusei to hikoki de 7月14日に日本へ行きます。私は学生と飛行機で7月14日に日本へ行きます。Okay po? So, ngayon, ang ibig sabihin po ng sentence na yan ay ito. So, ako ay pupunta sa Japan ng July 14 sakay ng eroplano kasama ang estudyante. Okay po, kaya nyo na po mag-create ng ganyang sentence po. Kung sabihin nyo, si nanay ay pupunta ng supermarket. Hahawa, supa e, ikimas. Ngayon, siya sasakay sa tricycle. Hahawa, tricycle de, supa e, ikimas. Ngayon, sinong kasama niya? Hahawa, hitori de, tricycle de, supa e, ikimas. Kaya nyo na po magawa ng sentence po, lalo na po kung may kinalaman po sa directional verb. Subok lang po ng subok, kahit po magkamali, okay lang po yan. Kasi pag nagkakamali kayo, the more na nagkakamali kayo, mas gumagaling po kayo. Ngayon, ang next quiz, magkakaroon po ako ng konting quiz po sa inyo tungkol po sa directional verb. Okay po? Ngayon, mas maganda po, kung sasagutan po ninyo po ito, mas maganda po na pag-isipan po ninyong mabuti. Ngayon, meron po tayo dito, tomodachi, uchi, and ikimasu. Tomodachi, uchi, and ikimasu. Okay po? Ngayon, kung sakaling gusto nyo pong mag-isip, kailangan nyo muna pong i-post yung video. Okay po? Kasi, sasagutan ko na po agad to. Okay po? Ngayon, particle po ang hinahanap po dito. Okay po? Ngayon, possible yung iba sa inyo mag-iisip ng ganito. Ito po, possible po, baka po to is particle wa. Merong iba, possible, baka sagot po is particle to. Ngayon, dito, sigurado po yung iba, sigurado sabihin place po yan, kaya po particle e. Okay po? Ngayon, may particle wa, may particle to. Okay po? Kung particle wa po ang naisagot po ninyo, mali po yan. Kung particle to, mali po yan. Okay po? Explain ko po kung bakit po. Tomodachi, kaibigan po. Tingnan nyo po yung verb po nila is ikimasu. Kung ang kaibigan nyo sa bahay niya, dapat po kairimasu po yung verb ninyo. Pero ang verb po ninyo ay ikimasu. So hindi po pwede yan. Okay po? Ngayon, tingnan nyo din po, kung sakaling particle to naman po ang sagot po ninyo, ang mangyayari po niyan, magkakaroon kayo dito ng watashi wa. So watashi wa, tomodachi to uchi e. Ngayon, ikimasu pa din po yan. So uchi, syempre watashi, kinalaman, bahay mo po yan. So ngayon, dapat po yan is watashi wa tomodachi to, mali po. So ngayon, uchi e, dapat po is kairimasu kung talagang to po ang sagot po ninyo. Kaya po mali din po yan. Okay po? Ang pinakatama pong sagot dyan is particle no, saka po particle e. Bakit po? Ngayon, ang ibig sabihin po ng sentence na yan is ganito. Walang particle wa. Ibig sabihin, watashi wa. Okay po? So, watashi wa tomodachi no uchi e ikimasu. Okay po? Ngayon, watashi wa, ako. Ikimasu ang ginamit ko, kahit bahay to. Bakit? Hindi ko naman sariling bahay eh. Hindi naman ako umuwi sa bahay ng iba. Sa sarili ko lang bahay. Okay po? Kaya ang sagot po dyan is,
watashi wa tomodachi no uchi e ikimasu. Okay po, kung naguluhan po kayo, isipin nyo po mabuti kung bakit po naging ganyan. Mas maliliwanagan po kayo mabuti. Okay po, ngayon, meron pang isa. Okay po, watashi wa tomodachi to Batangas e kairimasu. Watashi to tomodachi wa Batangas e kairimasu. Okay po, ngayon, yung kaibigan ko, taga Laguna po siya. Ako po, taga Batangas. Ngayon, meron akong dalawang sentence, di ba po? Una, watashi wa tomodachi to. Pangalawa po is watashi to tomodachi wa. Ngayon, ano po ang kaibahan po ng dalawang ito? Okay po? Kung isipin nyo po muna mabuti, i-post nyo muna po ulit. Okay po? Ngayon, ano po ang kaibahan po ng dalawa? Okay po? Watashi wa tomodachi to Batangas e kairimasu. Ang ibig sabihin po nito is ako ay uuwi sa Batangas kasama ang kaibigan. Okay po? Ngayon pong ibig sabihin niyan. Kaibigan ko po is taga Laguna po. Okay po? Ngayon, pangalawa, watashi to tomodachi wa Batangas e kairimasu. Ngayon, kung naiisip po ninyo, ang translation po nito is ganito. So, ako at ang kaibigan ay uuwi sa Batangas. Kung ang kaibigan mo is taga Laguna at ikay taga Batangas, kung gagamit ka ng gantong sentence, mali po yan. Okay po? Bakit po? Ako at ang kaibigan na uuwi. Yung kaibigan mo, hindi po siya uuwi ng Batangas. Pupunta lang po siya. Ngayon, sino po ba ang uuwi? Ang uuwi po is ikaw lang. Yung kaibigan mo, sasama lang sa'yo. Kaya kung sakaling ang kaibigan mo is taga Laguna at ikay taga Batangas, ang gagamitin na po is particle to. Pero kung halimbawa, parehas kayong taga Batangas naman po, so ganito po yung magiging sentence niyo. Watashi to tomodachi wa Batangas e kairimasu. Okay na din po. Yan, okay po. Ngayon, isipin nyo po mabuti kung ano po yung pinagkaiba po ng dalawa. Okay po? So, ngayon, dyan po natatapos yung lesson 5 po natin. Okay po? Kailangan nyo pong tandaan yung directional verb. Ikimasu, kimasu, kairimasu, saka po modorimasu. Isa pa po doon is kailangan nyo pong tandaan na person to, vehicle de, place e, specific time, date, particle ni. Adverb of time, wala pong particle. Okay po, kapag natandaan nyo po yan, hindi po kayo magugulahan or hindi po kayo mahirapan magawa po ng sentence. Lalo na po pag nagdumating po tayo sa lesson 6. Kasi sa lesson 6 po, magkakaroon pa po kayo ng ibang particle para sa place. Okay po, tandaan po ninyo, place e, vehicle, de, person, to, specific time, date, particle, ni. Kung ang verb po ninyo ay directional verb, ikimasu, kimasu, kairimasu, and modorimasu.